libro ng atin pong servant leader, Brother Mike. Para sa pagkilala na rin po sa kanya sa paglilingkod niya at pagpapagamit ng kanyang buhay para po sa ministry ito. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi po sa inyo pong lahat. Ang akin naman pong i-feature sa akin pong FB ay ang mga butil ng gintong aral ni El Shaddai by Brother Mariano Mike Z. Bilardi, ang siya pong servant leader ng El Shaddai DWXI PPFI. At ito po ay naglalaman ng 21 mga ilustrasyon or halimbawa. Yan. Iisa-isahin po natin ito, uubusin po natin ito hanggang maubos natin ito sapagkat nagbubuklat po ako ng mga libro ko para maghanap ng mga gagawing feature. Ayan. Ito po yung aking orang nakita. Ito po, maliit na pamphlet o libro ng atin pong servant leader, Brother Mike. Para sa pagkilala na rin po sa kanya sa paglilingkod niya at pagpapagamit ng kanyang buhay para po sa ministry ito. Simulan po natin. Ang una ay ang mga daliri. Yan po. Nakita-kita nyo naman nasa unahan. Ang mga daliri. Babasahin ko lang naman po. Ito na siya. Number 1. Ang mga daliri. Kung susubukan nating ituro ang ating kaharap, parang ganun. Mapapansin natin na 3 daliri ang nakaturong pabalik sa atin. Samantalang ang isa ay nakaturo naman sa itaas. Kadalasan ang daliring nakaturo sa ating kaharap ang siya nating sinusundan, ngunit at 3 daliri na nakaturong pabalik sa atin ay hindi natin napapansin. Totoo naman. Ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay? Sa pamamagitan ng ating 5 daliri, may mensaheng nais ipahatid ang Diyos sa atin. Ito'y nagsasalamin sa isang katotohanang tayo'y mahilig maghanap ng pagkakamali o pagkukulang sa ating kapwa. Sinusuri nating maigi ang ating mga kaharap at nakikita natin agad ang kanilang mga pagkakamali. Kadalasan ang sinusundan natin ay ang daliri na laging nakaturo sa iba at wari nagsasabing siya ang may kasalanan, siya ang may mali, siya ang dapat managot. Kapag may masamang nagaganap sa ating buhay, kung sino-sino ang ating sinisisi, hindi ito nararapat sapagkat ayon sa salita ng Diyos, bago natin suriin ang iba ay suriin muna natin ang ating mga sarili. Ang dapat nating higit na pansinin ay ang ating mga pagkukulang sa kanila at hilingin sa Diyos na baguhin niya ang ating isip, puso at kalooban. Nang sa gayoy, matulungan niya tayong magawa ang mga mabubuting bagay na maaari nating gawin para sa ating kapwa. Kung tayo ang naghahanap ng pag-ibig at pangunawa ng ating mister o misis, anak, tatay o nanay, biyanan o kaibigan, unawain muna natin sila. Kung nais nating patawarin tayo ng Diyos, magpatawad muna tayo. Ito ang prinsipyo ng Panginoon. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos, sustong takal, siksik-liglig at nag-uumapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Lucas chapter 6:38. Ang daliring nakaturo naman sa paitaas ay nagsasabing, mag-ingat ka, kapatid. Nakikita mo ang pagkukulang sa iyo ng iyong kapwa, ngunit hindi mo nakikita ang iyong pagkukulang sa kanya. Kapag inamin natin ang ating mga pagkakamali sa ating kapwa at itinuwid iyon, kahit hindi natin pagsabihan ang ating kaharap, makikita natin ang kanyang pagbabago. Kapatid, napansin na ba natin ang 3 daliri na nakaturong pabalik sa atin?
Nangangahulugan iyan ang ating pagkakasala at pagkukulang ay maaaring 3 ulit o higit pa kaysa iba. Kaya tigilan na natin ang panunumbat at paghahanap ng mga pagkakamali ng ating kapwa. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ang nasa mata mo? Mateo chapter 7, verse 3 and 4. Ano po ang ating title? Ang mga daliri. Maraming salamat sa inyong panonood.